and welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayang dagat, nasa abroad, nagsusumikap dahil gustong may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya, dasal ko lagi ang inyong kaligtasan, ang inyong kalusugan, magandang kalusugan para sa ating lahat, and of course, ang tagumpay po nating lahat. Alam ko, marami sa inyo ang nagre-request na nito at hinihintay na ito, and as I promised, ibibigay ko ito ngayon ng mas maaga compare last year. Pero kung late nyo po itong mapapanood, don't blame me anymore ha, kasi maaga ko po itong pinost dito sa YouTube channel natin. At para lagi kayong mauuna sa mga kaabang-abang na vlogs, make sure that you are subscribed at naka-follow din po kayo and click the notification bell para i-remind kayo ni YouTube mismo kung may mga vlogs at tulad nito ng mga content na i-upload at ipopost po natin. Ang taong 2025, marami ang mga pagbabago at mga hamon ang magaganap sa ating buhay at hanap buhay. Ngunit sa kabila ng mga ito, marami rin ang mga oportunidad at mga pagkakataon na magdudulot ng pag-unlad at paglago ng ating buhay at kabuhayan. Ang Prosperity Bowl po ay isang simbolo ng pag-asa at pagtitiwala sa mga magagandang bagay na darating. Ito ay mga paraan upang magkaroon tayo ng mga positibong vibration and positive energy na magdudulot ng pag-unlad at paglago ng anumang aspeto at kahit saang aspeto ng ating buhay. Sa vlog na ito, ibabahagi ko po sa inyo kung paano gumawa, paano natin i-assemble ang Prosperity Bowl 2025 na magdudulot ng pag-unlad at paglago sa ating buhay at negosyo. Kaya, make sure that you finish, tapusin niyo po ang content na ito. First things first, unahin natin ang mga gagamitin kung sa pagluluto ng ingredients. So, ano ang mga kakailanganin nating ihanda? Unang-una, a bowl. Preferably, kulay green o kulay ginto. This one, puti ito, pero pinasprayhan ko ng kulay gold to make it kulay ginto. Kulay ginto sa feng shui ay kulay na sumasagisag ng kayamanan at paglago, progreso. Ang ginto ay sinasabing magdadala ng swerte at pag-unlad sa buhay. Option B ay kulay green. Mahalagang papel naman na sinisimbolo ng green ay ang paglaki, pag-angat at pag-unlad. Ang kulay berde ay sumasagisag ng pag-unlad at paglago ng ating kabuhayan, ng ating buhay, ng ating kalusugan. Green ay nagpapakita ng magandang kalusugan, paggaling at pagiging malakas. And make sure po yung bowl natin, it's either ceramic or porcelain po. Ceramic or porcelain. Ang green din po ay sumasagisag ng pag-asa, positibong aspeto at pagiging optimistic. Ito rin ay nagdadala ng kapayapaan, nagbibigay kapayapaan, katiwasayan at kalinawan. Peace of mind, ika nga. Kakailanganin din natin ng bulak or cotton. Sa feng shui, ang bulak or ang cotton ay sumasagisag ng kapayapaan at katiwasayan. Sinasabing magdadala ng kapayapaan at katiwasayan ang cotton or bulak. At the same time, it absorbs positive energy. Nililinis nito ang enerhiya na meron sa paligid natin. Magaan na pasok ng pera at magaan na kabuhayan na hindi pahirapan ang pagdating ng blessing sa atin sa 2025. Kakailanganin din ninyo ng 9 pieces, 9 na perasong regular na bato. Tulad nito na makikita natin sa mga garden natin, sa mga kalsada natin. Preferably yung pahugis bilog o yung medyo makinis, okay? At linisin muna bago gamitin. Ang mga bato ay isang kahanga-hanga at mabisang paraan upang maisama ang earth element sa ating kapaligiran. Ang grounding energy na ibinibigay o dinudulot ng mga batong ito ay makakatulong na magdadala ng kapayapaan, kasaganahan at pag-unlad. Ang kanilang koneksyon sa tubig na nauugnay sa kayamanan ay magdudulot ng maraming positibong pagbabago sa ating buhay ngayong 2025. Kaya isinama natin ang mga bato. Maliliit lamang po ha. Ang mga batong ito ay perpektong halimbawa na kung ano ang maaaring mangyari kapag ang tubig at lupa ay magsama. Dalawang elemento na magtutulungan sa paglikha ng isang bagay na maganda, natural at mapalad. Kakailanganin din natin ng hindi
luto na bigas, okay? Hindi nasaing na bigas. Kahit anong kulay na bigas, okay po, okay? Basta yung nasa maayos na kondisyon. Sa Feng Shui, ang ibig sabihin or ang sinasagisag ng bigas ay bagong ani, bagong opportunity, bagong pagkakataon, abundance at kasaganahan. Kakailanganin din po natin ang isang dosenang itlog. Hindi luto ha. Ito I have here 12 pieces fresh eggs. Ang isang dosenang itlog ay sumasagisag ng bagong simula, bagong opportunity. Bakit 12? Because 12 symbolizes the 12 months sa buong taon, 2025. Bagong pagkakataon na umunlad ang ating buhay, bagong oportunidad para sa mga pagbabago na gusto natin mangyari sa buhay natin. Kakailanganin din natin ng 3 piraso na dahon ng laurel. Mas mainam yung buo po ha, yung tulad po nito. Mas malaki, mas maganda. Ang dahon ng laurel sa Feng Shui ay sumisimbolo ng tagumpay at pag-unlad. Tinuturing na nagdadala ng tagumpay at pag-unlad ang dahon ng laurel. Di ba, many years ago, ginagawad na sa mga patimpala, kompetisyon, ipinapatong sa ulo ang dahon ng laurel sa mga nagtatagumpay. Kailangan din natin ng 9 na peraso na perang barya. So, dapat uniform po ha, pare-pareha. So, ang hawak ko ngayon ay 20 pesos, 9 na peraso. Ang perang bilog, tinuturing na nagpapataas ng chances ng pag-unlad at paglaki. Ang bilog na perang hawak ko kanina na gagamitin natin sa pag-assemble ng prosperity bowl natin. Abundance at kasaganahan. Sinasabing magdadala ng abundance at kasaganahan ang perang bilog na barya. Kasama na rin dito ang protection. Tinuturing na nagdadala ng protection laban sa negatibong enerhiya ang perang bilog. Kailangan natin ng 12 o 1 dosenang perang papel. Ang hawak ko dito ay tigi 100. Nirolyo ko na yung iba. So, uniform dapat ha. Kung tagti 20 pesos, 20 pesos. Kung 50 pesos, 50 pesos na perang papel. Sa Feng Shui, ang perang papel ay sumasagisag pag-unlad at paglaki sa aspetong pinansyal. Tinuturing na nagpapataas at nagpapaunlad at lumalawak ang oportunidad natin para mas lalo tayong kumita. Abundance at kasaganahan din. Sinasabing magdadala ng abundance at kasaganahan ang 1 dosenang perang papel na isasama natin sa pagbuo ng Prosperity Bowl para sa 2025. Kailangan natin ng 1 dosena na chocolate money tulad ng hawak ko. Nakabalot ito ng ginto. Kung iba sa inyo, kung wala kayong mahanap na kulay ginto, you can have the silver one. Kung hindi naman is yung regular na chocolate na nakabalot ng makintab. Okay? Ang chocolate or ang money chocolate na ito ay sumasagisag ng pag-ibig at pagkakaisa. Nagpapakita ng pag-ibig at pagkakaisa ang tsokolate. Naglilinis din ng negatibong enerhiya ang matamis na tsokolate na ito. And of course, gusto natin na matamis ang relasyon natin sa buong taon kasama ang ating pamilya. Kailangan din natin ng pulang tali. Ang hinanda ko dito ay pulang ribbon. Bakit nga ba pula? Ano ba ang sinasagisag nito? Ito ay sumasagisag ng proteksyon. Tinuturing na proteksyon laban sa mga negatibong enerhiya ang pulang tali. Ito'y nagdadala ng positibong enerhiya. Tinuturing na tinatransform nito ang negative energy. Instead of bringing in negativity, ibinabalik nito sa tahanan ang positibong enerhiya. Kaya, gagamit tayo ng tali. Bago ngayon, sa 2025 Prosperity Bowl, ang cinnamon sticks. Okay? Kung wala kayong cinnamon sticks, 2 o 3. Kung wala namang cinnamon sticks, pwede kayong gumamit ng cinnamon powder kung wala kayong mahanap. Okay? So, friends, ano ang sinasagisag ng cinnamon? Ang cinnamon po ay hindi lamang ginagamit sa pagluluto, hindi lamang ito ginagamit sa kusina. Dahil sa halimuyak na dala, dahil sa bango nito, ito ay makakaakit ng kasaganahan. Kasama sa listahan natin ng isang malaking orange. Okay? Ang fresh orange ay sumisimbolo ng magandang kapalaran, longevity, kahabaan ng buhay, kasaganahan, at mabuting kalusugan. Ang orange ay pinaniniwalaan na humaharang sa negatibong enerhiya na magdadala ng pagsubok sa buhay natin. Kaya, isasali natin si orange or ang orange.
Huwag kalimutan, 3 pirasong ampaw o pulang sobre. Sa feng shui, ang pulang sobre o hangbao or angpao ay sumisimbolo ng swerte, kasaganahan at pagtataboy sa mga negatibong espiritu. Ang pulang kulay ay tinuturing na kumakatawan sa buhay, kaligayahan at magandang kapalaran. So, mamaya i-discuss ko sa inyo kung ano ang ilalagay natin sa bawat isang angpao. Sa taong ito, kakailanganin natin ng silver foil or metallic colored foil. So, ginunting ko na ito. You need 12 pieces kasi ibabalot natin ang pera ng foil. So, ano ang sinasagisag naman ng foil batay sa feng shui? Ang silver or metallic foil ay kadalasang nauugnay sa dalisay at kalinawan. Sa maraming kultura, ito ay nagpapakita bilang simbolo ng kayamanan at magandang kapalaran. Ang makintab na katangian ng pilak or metal ay kumakatawan sa pagiging malinaw na kaisipan. Ito rin ay nagre-representa sa metal element na kailangan natin balansehin sa ngayong 2025. Ulitin ko, gagamitin natin itong pambalot sa pera. Irorolyo natin ito to safeguard, to protect our wealth from fraud, from scam, from bogus, sa mga taong merong masamang hangarin sa atin pagdating sa ating mga pera, sa ating kayamanan. Laughing Buddha. Sa option lang to ha, maliit na Laughing Buddha. Kadalasan ginagamit sa feng shui ang Laughing Buddha upang makaakit ng positibong enerhiya at kayamanan sa ating mga tahanan o opisina. Ang Laughing Buddha ay sumisimbolo ng joy, prosperity, and contentment. So if you have, ito hawak ko ivory. So kahit anong material na gawa ang Laughing Buddha ninyo, maliit tulad ng hawak ko ngayon. And any of this crystal, another optional ha kung meron lang. Amethyst, rose quartz, obsidian, jade, pyrite, citrine, and malachite. Ang amethyst at rose quartz is about balanse at pag-ibig. Ito yun ang simbolismo nun. While the obsidian naman is protection from the black energy, from the negative energy. While the jade is for health, kasi isang malaking hamon ang kalusugan sa susunod na taon. While the pyrite, the citrine, and the malachite is about paglago ng kayamanan. So ang gamit ko dito is jade for the health protection of my family and pyrite para sa pag-unlad sa aspetong pera at sa aspetong negosyo o hanap buhay. Kakailanganin din natin ng mga panulat. So, I have here a marker and a pen. Kailangan natin ng 9 na pirasong papel na naka-cut out, nakakasya sa angpaw natin. Dahil ang 9 na pirasong papel na ito ay ipapasok natin sa isang angpaw, sa isang pulang sobre. Kailangan din natin ng 168 pesos. 168 pesos, ibig sabihin, fortune all the way. Or pwede rin 999 dahil gusto nating hiramin at makuha ang swerte for the period 9 for the next 20 years. Of course, kakailanganin natin ng gunting, kakailanganin natin ng scotch tape, kakailanganin din natin ng insinsong kandila. So, ang gamit ko is yung parang stick na mamahaba. So, kung meron kayong tulad nito na cone, okay lang din. Kung meron kayong tulad nito, o kung meron kayong sage, kakailanganin ninyo yung lagayan mismo nito. Dahil bago tayo magsimula, ay i-bless natin. I-cleanse at i-bless natin lahat ng gagamitin natin. Of course, kasama na rin ay posporo o di naman kaya lighter kung ano yung available po sa inyo. Because, sisindihan muna natin ito. Bakit, Sir Franz, kailangan natin yung tutusukan o yung pagkakalagyan ng insensong kandila natin? Kasi hindi natin hihintayin na maubos ito. Magdediretso tayo sa paggawa nito. Paalala po ha, na you need to be on a very stable emotion. Hindi ka sobrang masaya, hindi ka naman sobrang malungkot o sobrang problemado habang ginagawa nyo po ito. Ngayon ay sisindihan ko na yung insinsong kandila natin para i-cleanse muna natin ang lahat ng gagamitin natin. Paalala po, never blow, okay? Huwag hihipan or never blow
an incense candle. Okay? Kung hindi siya nag-apoy, hindi siya nag-light up nung sinindihan ninyo, ng lighter or ng posporo. Yung iba kasi they blow it para nihipan nila para talagang umapoy. Hindi po ha. So magsindi ulit kayo or you start up again your lighter. Konting katahimikan ang iaalay ninyo. Because as you do this one, you pray and manifest to cleanse from the negative energy lahat ng gagamitin natin para sa Prosperity Ball 2025. Papaikutin natin ng 9 na beses. Fast forward na natin para hindi ganun kahaba. Hindi nyo nakita yung kompletong 9 na pag-ikot. But we made na fast forward natin kasi masyadong magiging mahaba ang video natin. Ngayon, tatapos ko nang paikutin at minanifest ko na for this to be cleansed. Ay itutusok ko na ito dito sa hinanda kong tusukan ng insensong kandila. Okay? So habang umuusok yan siya, habang nakasindihan, ay gagawin na natin, i-assemble na natin ang ating prosperity ball. Ngayon naman, isu-zoom in, ilalapit ko yung camera ko towards me, towards my hand, upang makita ninyo kung paano natin irorolyo at ibabalot at itatali ang perang papel. Hinanda ko na ang 1 dosenang pulang tali. So, I'm making use of a ribbon. Kayo, it's up to you kung ano yung pwede at available. Basta kulay pula na tali. Ginunting ko na rin po sa maliliit. Sinukat ko lang kung gaano kalaki yung perang papel kasi ibabalot lang naman natin to ng paganito. Ganyan. Okay? Ibabalot lang natin siya. Because we wanted for our money to be protected from fraud sa mga magnanakaw, sa mga scammer, kasi magiging malala ang scam pagdating sa pera at kayamanan. Maraming manluloko sa 2025. So, ngayon na, nakabalot na siya, and then itatali ng pulang ribbon or kahit anong pulang pangtali na meron kayo dyan sa bahay ninyo. Yan. So, meron ako dito barbecue stick. Kung nakikita nyo, may barbecue stick ako kasi ito yung ginawa ko para mas maging madali ang pag-rolyo ko ng pera. Yan, nakarolyo na siya. Tapos, gumupit ako ng maliit lamang na scotch tape. Maliit lamang ito to make sure na hindi ito bubukas. Kasi mahihirapan tayong ibalot yung pera with the foil. So, ito yung foil. Ibabalot natin ito. Ayan, nakabalot na siya. Bago natin itali, gupit muna tayo ng maliit lamang na scotch tape. Kung gaano ito kaliit, look. Just to make sure na hindi ito bubukas. Tapos, itatali na ulit. So, yun ang gagawin nyo sa lahat ng 12 pieces or 1 dosenang perang papel. So, look. Nakatali na, nakabalot na. Parang nagzo-zoom in and out yung camera natin. So, kompleto na yung 12. 1 dosenang perang papel na binalot ng silver or metallic na foil or wrapper at tinalian ng pulang
tali o pulang ribbon or anumang pulang tali na pwede at meron kayo na pwede nyo rin gamitin. So, isang dosena po ito. Dito muna tayo magfo-focus sa sinabi kong tatlong angpaw. Ngayon, kung gaano kalaki ang angpaw, depende po sa inyo, depende sa available sa mapagbibilhan ninyo. Sa mga bookstore, sa mga department store, sa mga specialty store, na mga Chinese store, meron po nito. Yung gamit ko is yung may kalakihan. So, sa first angpaw muna tayo. Sa first hangbaw, ang ilalagay ko ay 168 pesos. Diba? Sabi ko, pwedeng 999, pwedeng 168. 168 ay sumisimbolo or ibig sabihin sa feng shui ng fortune all the way. While yung 999 is gusto natin na swertehin tayo at maging masagana ang buong period 9 natin. Tandaan niyo ha, period 9 is good for 20 years. So, nasa sa inyo yon kung may available ba kayo na 999 or 168 pesos. So, yung gagamitin ko is 168 pesos. 150 plus 10 pesos, 160, and 5 pesos, and 3 pesos. So, 168. Ipapasok ko na dito sa pulang sobre, or we call it angpaw. Make sure na nakaharap po ha. Pagbukas ninyo, nakaharap yung mukha ng pera. Yun. At, isi-sealed na po natin. Nalalak po siya. Ayan. Yung pangalawa naman, yung pangalawang angpaw, di ba sinabi ko kanina na maghanda kayo ng naka-cut out na malinis na papel, walang sulat, kasi ispapasok nyo ito dito. Okay? 9 na peraso po. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na peraso. Ngayon, kasama din sa sinabi kong gagamitin natin is ballpen or panulat. Dahil isusulat natin ang gusto nating i-manifest sa 2025. Ang gusto nating mapagtagumpayan sa 2025. Ang gusto nating mangyari sa 2025. Makinig mabuti. Pwedeng back-to-back or pwedeng sa isang mukha lang ng papel. Okay? Kung magkakasya, depende sa sulat kamay mo. Makinig din mabuti po. Kung ano ang isusulat natin sa pinakaunang papel, parehas lang din po ang isusulat natin sa iba. Ibig sabihin, 9 na beses natin isusulat ang gusto nating i-manifest, gusto nating mapagtagumpayan sa 2025. Kung ano ang sinulat nyo sa unang papel, yun din po ang isusulat ninyo sa remaining na 8 papel. Okay? Mas maganda if it's bullet style or bullet points, direct to the point, straightforward. Okay? Huwag maglagay, kung Tagalog, huwag maglagay na sana. Okay? Don't say sana. Okay? Rather, I claim a healthy family for 2025. I claim overflowing blessings sa 2025. Ganon. All the positivity na gusto nating mangyari. Susulatan ninyo, pag natapos nyo ng isulat sa lahat ng 9 na papel, paulit-ulit, okay? Of all the 9 papers, ipapasok nyo sa pulang sobre at ilalak din nyo po, isi-seal nyo po. Ayan. Yung panghuli naman, yung panghuling sobre ay halagyan lang natin ng konting cotton, konting bulak. Okay? Because this will be empty. Wala tayong ibang ilalagay kundi yung konting bulak lamang. Magaan na papasok. Hinanda natin ito because we are signaling the universe and the cosmic na handa na kami na tumanggap ng blessing sa 2025. Ito po, hinanda ko na po ang maraming blessings na darating sa 2025. So, meron tayong nakahanda na ampaw at hindi natin to ilalak. Itong dalawa is nakalak, yung isa bukas lang po. Okay? Dumako naman tayo sa 3 pirasong dahon ng laurel. Okay? Susulatan natin ito back to back. Okay? Ng
gusto nating makamit. Monetary ha, pera at material na bagay. Pera at material na bagay. Pwede nyo isulat brand new car. Pwede isulat 1 million pesos. So dahil hindi makakasulat ang ganitong ballpen, pwede kayong gumamit ng ganitong marker. So pwede nyo ilagay dyan house and lot. Brand new house and lot. Matagumpay na negosyo. Yun, pwede nyo i-manifest dito sa tatlong dahon ng papel. So, material things, okay? Dun sa manifestation paper natin, both material and non-material na gusto nyo i-manifest. Sa tatlong dahon ng laurel, material lang. Pera at material things lang ang isusulat natin. Back to back. Kung itong nauna is pera, 1 million pesos savings, back to back ha, sa kabila, 1 million pesos savings din. Kung pangalawa, sinulat nyo brand new car, sa back to back rin, brand new car. Kung matagumpay na negosyo, back to back rin, matagumpay na negosyo. It's up to you kung ano ang isusulat ninyo back to back sa bawat isa na dahon ng laurel. Dumako na tayo sa pag-a-assemble na. A-assemblein na natin ha. So, ilalapit ko muli at ifo-focus natin yung camera doon mismo sa bowl. Kasi i-assemble natin layer by layer. So, ito po. Malaki ha. Large size kung maaari. So, ang ginawa ko dito, pininturahan ko para maging ginto. Yung labas lang. Yung loob, still the same pa rin. Ulitin ko po ha. Ceramic or porcelain as ang mas maganda. Bakit? Dahil we want to contain ng matagal yung positive energy na makukuha nito. Kasi kung plastic, it cannot absorb and it cannot contain the energy needed. Ang una natin ilalagay, cotton. Isang perasong cotton para sa mas magaan na pasok ng buhay. Magaan natin masusolusyonan ang mga problema, magaan na dadaloy ang pera papunta sa ating buhay at sa ating tahanan. At of course, ang siyam na perasong earth element, bato, na pwede natin makita sa labas, sa mga garden natin, hugasan ng maigi at patuyuin. We wanted to be grounded and we wanted to have to be nurtured by the earth element. Kaya andyan, maganda ang pundasyon natin. Yan ang pinaka-base ng Prosperity Bowl 2025. Ngayon, ibubuhos na natin ang bigas. Hindi lutong bigas ha. Kung gaano karami, wag na kayong magtanong kasi nakadepende yan kung gaano kalaki yung bowl ninyo. Susunod na natin ang mga itlog. Paikot. Adjust lang natin ng konti to give enough space. Kasi may idadagdag pa tayo. Yan. So, the eggs are all placed na sa prosperity bowl natin. Sunod ay ang perang barya sa loob. Dahil 9 pieces lang ito, ibig sabihin, hindi lahat ng itlog ay malalagyan. So, merong mga giging bakante. It's up to you po kung paano nyo i-arrange yung barya. Basta, paikot lang din po. Okay. So, dito, itong bahaging ito ay wala. Because 9 pieces lang po. Yung chocolate na coins, para sa matamis na samahan ng pamilya, ng mga tao sa paligid nyo po. Insert natin. Sa labas, bakit sa labas? Uulitin natin, gusto natin maganda ang relasyon natin sa mga taong nakapaligid o nakapalibot sa atin o kasama natin araw-araw. Yun, kaya nasa labas siya.
Isusunod natin itong 1 dosenang perang papel, uniform, pare-parehas. 100 ang ginamit ko. Kayo pwede kayong gumamit ng 20 pesos, 50 pesos, basta pare-pareho. Binalot ng silver foil or metallic wrapper na makintab at tinali ng pula. Ayan, kompleto na. Ilalagay natin sa gitna ang orange. And of course, ilalagay din natin yung mga angpaw. So, it's up to you. Ako, ang pagkakalagay ko dito is ganyan lang sila. Tapos yung bukas, kasi diba we wanted to receive the blessing. Naghanda tayo ng lalagyan ng blessing na darating sa 2025. Ilalagay ko to sa gitna. While yung dalawa is naka-sealed or sarado. Dahil tinuturo ko lang paano i-assemble, hindi ko pa sinulatan. Pero sa inyo, sulatan nyo ha, back to back kung ano yung gusto nyong mapagtagumpayan financially and material na gusto nyong mapagtagumpayan. Dito ko lang siya ilalagay. Tabi ng orange sa harapan ng mga pulang sobre. Happiness. Gusto kong makamit ng pamilya ko ang matamasa, ang tunay na kaligayahan at of course, kasaganahan. That's why we have the Laughing Buddha. Ipapatong ko ang Laughing Buddha sa ibabaw ng orange mismo. At jade and pyrite na crystal ang gamit ko. Optional lang to ha kung meron po kayo. Dahil meron kaming jade and pyrite, kaya ito ang ilalagay ko. So, the jade is for health protection, while the pyrite naman is for abundance, wealth, and money. Most especially sa business, maganda ito. So, ilalagay ko to magkatabi sa harap at maglalagay ako ng 3 pirasong cinnamon sticks. Ang amoy nito, ang halimuyak nito will invite good fortune, positivity, and blessings. So, itutusok ko lang dito. Ngayon, kung wala po kayong cinnamon sticks na tulad nito, pwede pong cinnamon powder. Ang gagawin nyo lang is bubudburan nyo lang ito dito. Okay? Paikot. Kung cinnamon powder po yung available po ninyo. At yan po ang Prosperity Bowl natin para sa 2025. Magkakaroon po tayo ng live para pag-usapan natin ang inyong mga clarification at mga katanungan. Asahan niyo po yan. I will be plotting the schedule as soon as possible po. Muli, ang binigay ko po sa inyo ay gabay po lamang at karagdagang kaalaman. Wala namang mawawala kung magsisilbi itong karagdagang proteksyon at makakatulong para mas lalo tayong umunlad sa darating na 2025. Kanya-kanya tayong paniniwala. Ginagalang ko ang paniniwala at tradisyon ninyo na huwag galangin nyo rin po ang paniniwala at tradisyon ng mga taong naniniwala at sumusubaybay dito sa YouTube channel natin na ito. Muli, maraming salamat sa inyong patuloy na panonood, sa inyong patuloy na tiwala, sa inyong patuloy na pagsubaybay, at lalong-lalo na sa inyong patuloy na pagmamahal. Kita-kita tayo sa marami pa nating exciting, kaabang-abang at kapupulutan na aral ng mga topics dito sa YouTube channel natin at sa isa ko pang YouTube channel natin. Muli, ingat always, more success. Let's claim it, more success sa 2025.